Natili po tayong nakatayo sa pangalan ng ating Panginoon. And buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid. In 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. It's 11:25. And hindi ko alam kung hanggang saan tayo aabot, mga kapatid. Pero ganun pa man, depende tayo sa daloy ng ating Panginoon sa kanyang nais sa buhay natin, mga kapatid. Pa-close ko na yung Bluetooth. Ako ni kanina. Baka kami naka-open na Bluetooth. In 1 Thessalonians, unang Thessalonica 4:13 hanggang 18. Ito po ang pagkasabi ng Biblia, mga kapatid. Ngunit hindi namin ibig. Sa mga nakasumpong po, kung sabi ng Amen. Amen. Ngunit hindi namin ibig, sabi ni Pablo, na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog o nangamatay sa ibang salin. Upang kayo'y huwag mangalumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malumbay. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Amen? Na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog o nangamatay. Sapagkat, hallelujah, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakapat ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, kung mangyari na yon, kung dumapit ang bagay na yon, tayong nangabubuhay, sabi ni Pablo, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Hallelujah. Verse 18. Verse 18. Kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, mag-aliwan tayo sa isa't isa ng mga salitang ito. With conviction, with love, sabihin natin, mag-aliwan tayo, kapatid, sa isa't isa ng mga salitang ito. Hallelujah! Thank you, Jesus. Pwede ba ating itaas ang ating kamay ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon for this preaching. And God, narito kaming muli, Panginoong Jesus. Nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, bagamat madalas na namin itong naririnig, Panginoon. Madalas na namin itong nababasa. Pero dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kaming muli ng panibagong rema na magpapalakas ng aming pananampalataya. Nagigising ng aming kaluluwa na magtutuwid ng aming maling prinsipyo para daw, Panginoon. Narito muli ang iyong lingkod, Panginoon, taglay ang kababahang loob at pagpapakumaba na kung wala ka, wala akong magagawa, Panginoon. We need your anointing, Lord. We need your biblical conviction, Panginoon. Ikaw ang magturo, pangusap sa aking mga kapatid. Gamitin mo lamang muli ang iyong lingkod sa maliit na ambag at maliit na pagkakagamit o instrumento, Panginoon. Lord God, hallelujah, habang ako po'y nangangaral, habang ako po'y nagsasalita ng iyong banal na salita, Panginoon, sangkapan mo ang aking labi, Panginoon. Pangusap sa kanilang puso, Panginoon, ang iyong mga salita. Habang ako'y nagsasalita, katagpuin mo yung kanilang mga pangailangan. May mga tanong na masagot. May mga malabong maging malinaw, Panginoon. May mga nangihinang lumakas, Lord. Through the power of your Spirit, Lord Jesus.
Itago mo ko sa likod ng iyong kapangyarihan, pagkat hindi ako ang dapat maitaas at maihayag, Panginoon, kundi ikaw na aming dakilang Diyos na siyang kapitan ng aming kaligtasan, Panginoon. Hallelujah, ikaw na po ang bahala sa nalalabing oras. Maaaring limitado na lang ang oras namin, Panginoon. Pero ikaw na po ang bahala. Ikaw ang mag-sustain. Ikaw ang magbigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng bawat isa na makikinig, Panginoon. We give you glory, honor, and praises, Lord. At muli namin inalisan ang karapatan ng demonyo na hindi magtagumpay. Alisin mo ang spirito ng antok, spirito ng di pakikinig, spirito ng di pakikinig sa Lord. By the power of your name, Jesus. Hallelujah. Tinakin namin, Lord, ang pagpapala, ang biyaya, ang kagalakan, ang tagumpay, ang revival na ibibigay mo sa amin sa araw na ito. In the mighty name of Jesus. I want to shout and say, Amen. Woo! Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin natin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe. Pinamagatan po itong comfort in the end time. Sabihin natin sa wikang Tagalog na may buong pag-ibig at tindig. Kapatid, mula sa iyong kaliwa o kanan, may pag-aliw sa mga huling araw. Uli, sabihin natin sa kanya, kapatid, may pag-aliw sa mga huling araw. Pag sinabing may pag-aliw, may pangako ang Diyos na kagalakan sa mga huling araw. Hallelujah. Kasi with the name of the Lord, nakakapo tayo lahat sa parang ating Panginoon. Maaaring sa iba po ay pamilyar ang salitang end time at maaaring sa iba po ay hindi, mga kapatid. Ngunit kapag naririnig po natin sa mga pastor natin ang salitang end time, mga kapatid, nangangahulugan po ito na panahon na kung saan ay nalalapit na ang katuparan ng mga propesiya. At panahon na kung saan ay napapalapit na, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kilala po natin ang terminong ito na huling mga araw o last days, mga kapatid, na tunay tayo po sa panahon natin ito kung atin pong pagsusumahin ang mga nangyayari sa ating paligid. Masasabi natin tayo nasa mga huling araw. Na tayo ay nasa huling panahon na kung saan ay nagaganap ang mga propesiya, nagaganap ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, sa kaugnay ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo mga Kristiyanong nanditiwala, nananampalataya sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay dapat nating maintindihan ang end times na ito, ang last days na ito, ang mga huling araw na ito, mga kapatid. Amen? Dahil malaki po ang magiging papel nito sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Malaki ang magiging batayan po nito sa ating pananampalataya sa Diyos. Maaapektuhan po nito kung paano tayo nag-iipon sa buhay na ito, paano tayo lumalakad sa buhay na ito. Nakaka-apekto ito kung sino yung pinofocus natin, sino yung atensyon natin sa buhay natin, sino yung sinasamba natin, sino yung inuuna natin, sino yung pinahahalagahan natin sa atin pong buhay. Kaya mahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, yung people natin, mga tatay, mahalaga po maintindihan natin na tayo ay nasa huling mga araw na. I remember the news from Nigeria. Matindi ang persecution ngayon sa bansang Nigeria na kung saan ang mga Kristiyano sa panahon ngayon doon sa lugar na yon ay pinag-uusig, pinapatay, mga kapatid, inuusik ng gobyerno. Sa atin sa Pilipinas ay wala pa tayo nababalitaan, mga kapatid, na inusig na to the point na halos pinatay. Malaya pa po tayo magpahayag ng ating paniniwala at pananampalatayang tinanggap natin sa ating Panginoon. Pero kung iisipin natin, kung tayo kaya ang nasa kalagayan ng Nigeria, mga kapatid, ilan po kaya sa atin ang handang mamatay para kay Kristo Jesus? Ilan po kaya sa atin ang handang ibuwis ang ating buhay alang-alang sa pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon? Hallelujah! Ngunit ganun pa man, madaling sabihin na huwag tayong malungkot, madaling sabihin na huwag tayong manlupaypay,
Madaling sabihin na huwag tayo manghina sa ating pananampalataya. Pero aminado tayong lahat na napakahirap itong gawin. Napakahirap itong patilihin na habang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, ay hindi tayo nababalisa. Mahirap gawin na habang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod na ito sa Panginoon, hindi tayo natatakot. Hindi tayo nangangamba. Hindi tayo nag-aalinlangan. Yes, may alinlangan. Yes, may takot. Yes, may kabalisahan. Pero salamat sa Diyos, sa Kanyang banal na Santong Espiritu, sa Kaniyang kapangyarihan na ibinigay po sa atin. Kaya mangyari man, yung kalungkutan, mangyari man yung alinlangan, yung takot sa buhay natin, hindi tayo mananahan doon. Dahil may pangako sa atin ang ating Panginoon. Kung babalikan natin ang talatang ating binasa sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 18, itinuro ni Apostol Pablo sa panahon ng mga taga-Tesalonica na may pangako si Kristo para sa atin, na ating dakila, tag-iisang Diyos, mga kapatid, na siya ay, sabi niya, ayon sa context, mga kapatid, sapagkat nakikita ng maraming kapatiran, ng mga elders sa church, namamatay na yung kanilang mga kapatiran. Sunod-sunod na namamatay. Sunod-sunod na nawawala. Kaya si Pablo sumulat sa Tesalonica, hindi ko ibig hindi nyo malaman. Hindi ko gustong hindi nyo malaman na ang mga natutulog, sabi na Apostol Pablo, mga kapatid, ay para bagang wala ng pag-asa. Hindi. Hindi ko gustong hindi nyo malaman na walang pag-asa. Bagkus gusto kong malaman nyo na mayroong pag-asa. Na mayroong tsansa, may pag-asa, may tagumpay sa mga nangatutulog, sa mga yumao, sa mga nangamatay kay Kristo Jesus. Pero hindi niya na sinabi, mga kapatid, sa Panginoon na yung mga namatay lang. Bagkus mo, thank you, Jesus. Meron pa sa sinabi, tayong mga natitira. So, hindi lang dead end sa mga namatay, hindi lamang katapusan sa mga namatay, at hindi lamang may pag-asa sa mga namatay, kahit buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo. Amen? Marahil nga po, wala pa sa panahon natin ngayon sa tulad na sa nangyayari sa Nigeria na matinding pag-uusig na halos pinapatay ang mga Kristiyano. Sa ibang bansa na kinukumpiska ang Biblia kapag nakita. Maaring wala pang ganon. Pero masasabi din naman natin, mga kapatid, na sa paglilingkod natin ito, may mga pagkakataon na parang ayaw na nating magpatuloy. Parang gusto na nating sumuko. Parang gusto nating i-give up na sa mga punto ng buhay natin, parang tatanong tayo, totoo ba itong tinanggap ko? Totoo ba yung sinampalatayanan ko? Bakit hindi ata totoo yung sinabi ng salita ng Panginoon sa buhay ko? Bakit parang hindi tugma yung nakita ko sa narinig ko? Bakit hindi parang tugma yung nangyayari sa kanyang sinabi? Hallelujah. Thank you, Jesus. Pero sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na ang taong nangamatay kay Kristo ay merong pag-asa. Thank you, Jesus. Maaaring may mga namatay ng Kristiyanong kagaya natin na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Tatay Jesus na Negret, Tatay Doming from Bukana, Nanay Biring from Bukana, Tatay Rudy from Leo. Marami natin kapatiran na namatay. Nanay Enriqueta. Namiss ko si Nanay Enriqueta, mga kapatid. Nakita ko na kayo yung kanyang picture. Namiss ko si Nanay Enriqueta. Pero salamat sa Panginoon. Bago siya namatay, siya'y tumanggap kay Kristo at nabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Ito pong pag-asa. Na hindi siya basta patay. Siya'y tulog na may hinihintay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron na ba gusto mamatay? Huwag naman muna. Dahil kahit tayo bilang tao, minat tayo, kahit mahirap ang buhay, masarap pa rin mabuhay. Lalo kung nag-i-enjoy ka sa ministry, nag-i-enjoy ka sa buhay, nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo sa Panginoon, sarap pa rin mabuhay. Amen, oy? Sarap pa rin mabuhay. Hallelujah. Pero bagamat may mga Kristiyano na tayong kasama dating nangamatay na. At ang sabi ng Biblia, sila'y mayroong pag-asa. At tayong kahit hindi papatay at buhay,
tayo rin naman ay nangamatay na sa kasalanan. Kaya nga kung susumahin po natin, mga kapatid, patay na rin naman tayo. Hindi nga lang literal. Patay na tayo sa kasalanan ng sanlibutan, patay na tayo sa katwiran ng demonyo, patay na tayo sa katwiran ng sanlibutan, patay na tayo sa katwiran ng makamundong bagay, patay na tayo sa katwiran ng kasalanan, at ngayon buhay na tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya tayo ring dating nangamatay at muling binuhay na kalakip ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung siya ilibing at muling mabuhay, tayo rin ay may pag-asa. Tayo rin ay dakilang tagumpay sa atin pong Panginoon, mga kapatid. At ang pangako ng Diyos sa atin, tayo nangamatay kay Kristo Jesus. Sa kasalanan, mga kapatid, ay sa atin ang Panginoon. Paano ba natin sinasabing tayong nangamatay sa kasalanan ay merong bahagi sa katwiran ng Diyos? Nung tayo magsisi ng kasalanan po natin, nung tayo mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, at nung matanggap natin ang Espiritu Santo ng ating pong Panginoon, nung mapuspusay ng Espiritu Santo ng Panginoon, mga kapatid, tayo rin ay nangamatay na kalakip ni Kristo o kasama ng ating Panginoong Yesus. At kung tayo nangamatay na kasama ni Kristo Jesus, sabi ng Romans chapter 6, siya na binuhay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Tayo rin ay bubuhayin ng Diyos sa panibagong buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, good news. Hallelujah. Na ating Panginoong Yesus ay sa atin. At ang pangakong pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay tiyak sa buhay natin. Kaya nga po, dapat po tayo maalarma na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay wala pong petsa, wala pong oras o panahon. Kundi sabi ng Biblia, para siyang magnanakaw na bigla na lamang darating sa oras na hindi alam ng tao. Kaya may fellowship dahil pinaghahanda tayo ng Diyos para sa kanyang pagdagit. Kaya may prayer and fasting dahil pinaghahanda tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya may devotion time tayo sa ating sarili, sa ating buhay dahil pinaghahanda tayo ng ating pong Panginoon. Kaya meron tayong devotion sa ating sarili dahil pinaghahanda po tayo ng ating pong Panginoong Yesus. Sapagkat ito'y seryosong bagay at kapag naiwan tayo sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, wala na pong second trip. Wala na pong balikan, mga kapatid, kapag naiwan po tayo sa pagbabalik ng Panginoon sa rapture day. At ang pag-asa nating mga hintil ay true rapture lamang, mga kapatid. Kamakailan lamang ay binanggit, pinasa doon sa group chat natin, yung aligasyon ng mga kaibayan natin sa pananampalataya na sinasabing wala lang rapture, eka. At ang kukunin, yung huhusgahan, yung mga natitirang naglingkod sa Panginoon, sila may iwan. Baligtad. Yung kukunin, yung naglingkod. Yung kukunin, yung nagtapat. Yung may iwan, yun yung huhusgahan, yun yung hahatulan. Iba ang pananaw. Sabi ko nga doon, tunog okay, pero pag sinuri mo, ang layo, sumasablay. Hindi tayo proud dahil meron tayong doktrina, proud tayo dahil ito ang turo ng Panginoon sa atin. At ito yung tinanggap natin, mga kapatid. Kaya hindi tayo basta tatahimik, hindi tayo basta mga kapatid, papayag na lamang na pakikinggan natin ang aral na yun. Sa tulong ng Panginoon, ipagtatanggol natin, mga kapatid, dapat nating ipaglaban na merong rapture. Sa lugar na ito, ipangaral natin, babalik si Jesus at kukunin niya kanyang mga hinirang. Dapat natin ipangaral sa lugar na ito, mga kapatid, na si Jesucristo na Panginoon na bumaba sa lupa, naging taong kagaya natin, ay muling babalik. Sabi ng Acts chapter 1, nung nakita ng mga alagad na si Jesus ay umaakyat sa langit, nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel at sinabi ng Panginoon sa kanila, bumaba kayo sa mga alagad at sabihin niyo sa kanila kung ano aking sasabihin sa inyo. At sinabi ng mga anghel sa kanila, o mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Si Jesus na nakita niyang umakyat ay siya rin bababa. Siya rin babalik. Hindi ang Ama, hindi ang Espiritu Santo na ikalawa o unang persona, siya na iisang Diyos. Ay, alamak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin natin ang Panginoon.
Nakita niya yung hiwaga, siyang nagmahal, siyang nagbuwis ng buhay, ay saring babalik. Siyang nagsugo at siyang isinugo, saring babalik. Hallelujah. Oh God, Maranatha, Lord Jesus. Dumating ka nawa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya dapat nating pangarapin, mga kapatid, na makasama tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. And sort of teaching, mga kapatid, biblical ba ang rapture na ating pininiwalaan? Yes. Malinaw yan sa unang Tesalonica 4. Naniniwala tayong babalik si Jesus, gaya ng paniniwala ng Protestante at gaya ng paniniwala ng mga kapatid ng Roman Catholic Church. Babalik si Jesus. Pero hindi mapapasinungalingan na sa pagbabalik ni Jesus, sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang pagbaba, sa pamamagitan ng isang tunog ng trompeta at tinig ng arkanghel, sa pagbaba ni Kristo Jesus, kukunin niya. Kukunin niya. Sino kukunin niya? Tayo daw na natitirang buhay pa. Amen? Titipunin sa halapaap. Napakaliwanag, mga kapatid. Ang turo sa atin ng Biblia. Amen? Kaya paghawakan natin ang bagay na yan, mga kapatid. At pagsikapan po natin, maranasan natin yan sa malalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Alisinawa ng Diyos ang takot sa puso natin sa bagay po na yan. Alisinawa ng Diyos ang pag-aalilangan sa puso natin dahil sa mga bagay na yan, mga kapatid. Alisinawa ng Diyos ang pagdududa sa puso natin dahil sa mga bagay na yan, mga kapatid. Kundi palitan ng Diyos ng kagalakan, palitan ng Diyos ng kapayapaan, na ikaw na nagtitiis, ikaw na namumuhay sa kabanalan, ikaw na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ang siyang nagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kaya kung marinig ninyo ang ating aral patungkol sa rapture, be proud, be glad. Maging proud kayo. Bakit? Hindi lang yan basta aral. Pangako yan. Na ikaw na Kristiyanong naghihirap, ikaw na Kristiyanong puno ng problema, ikaw na Kristiyanong puno ng pagsubok, habang naglilingkod ka sa Panginoong Yesus. May pangakong pagkuha sa iyo ang Diyos. Amen? Hallelujah. Saan magaling yung rapture na yan? Ang rapture ay term na English. Galing sa Latin na salin ng Biblia, ang rapturo. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ay agawin paataas. Hango ang rapturo, sa Gregong ginamit ng unang Tesalonica 4, sa Gregong harpazo. Tugma sa sinasabi sapagkat ang harpazo ay agawin din paatas. Paangat. Kaya biblical ang sinasabi ni Apostle Pablo na merong rapture. May pagkuha, may pagdagit ng mga banal papunta sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng nananabik sa pagbabalik ng Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Kaya nga, mga kapatid, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon sa bawat araw na gumawa po tayo ng maayos at mabuti sa kanyang harapan. Kinakailangan nating i-look forward, kinakailangan nating ituon ang ating sarili, ang ating pag-iisip sa hinaharap na kung saan ay ang ating pong tunguin at ang ating destinasyon ay langit. Doon ang ating pong tahanan, mga kapatid. Uuwi talaga tayo. Mamatay man tayo o hindi, uuwi talaga tayo. At dapat kang umuwi sa bahay mo. Dapat kang umuwi sa Diyos. Dapat kang umuwi. Bakit? Sa Diyos tayo nanggaling, sa Diyos din tayo babalik. Kaya nga lang, nalulungkot tayo sapagkat may mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi nila naiintindihan, akala nila ang paglilingkod ng ito ay part ng religion lang. Part lang ng tradisyon, paniniwala. Hindi. Ito'y atin pong sinasampalatayanan dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ito ang itinuro ng ating Panginoon sa atin na ibinigay niya sa kanyang mga alagad.
na siya nating ipagpapatuloy. Doon yung atin pong lugar. Doon yung atin pong tahanan. Kaya doon ka dapat mag-focus, doon ka dapat maglaan ng oras, dahil darating ang isang araw, kahit ayaw mo mang iwan yung trabaho mo, iiwan mo yan. Kahit ayaw mo mang iwan yung jowa mo, iiwan mo yan. Kahit ayaw mo iiwan yung pinakapaborito mong teacher, iiwan mo yan. Dahil kukunin ka ng Diyos. Kaya wag na natin masyadong taasan ang pangarap natin sa buhay natin dahil baka makalimutan natin ang Diyos. Mag-focus na lang tayo sa natitirang buhay natin na kasama ang Panginoon na ginagamit tayo sa ministry. Wag na masyadong taasan ang pangarap. Gusto ko maging flight attendant. Gusto ko maging bombero. Anong gagawin mo pag dumating na ang Panginoon? O nasa alapahap ka. Pero baka maiwan ka. Anong gagawin mo kahit maabot mo niya pinakamataas sa trabaho, promosyon sa trabaho? Kung babalik na ang Panginoon. Wala nang kwenta ang mga bagay na yan. Sa huling araw. At hindi na ito yung panahon para taasan pa natin yung pangarap natin sa buhay, kundi ito na yung panahon para seryosohin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Church, this is a reality. I really love you, but I need to speak the truth. Ngayon, pangalang na 2 digits pa lang ang kinikita, hirap na tayo umatay sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, pangalang nakatiting pa lang ang kinikita natin, nakakalimutan na natin ang gawain ng Diyos. How much more? Dumating yung pagkakataon na sa'yo na ang lahat, natanggap mo na lahat ng pera, natanggap mo na lahat ng kasikatan, baka talagang mawala ka sa Panginoon. Kaya kung may prayer kayo, ipag-pray nyo na lang sa Panginoon, Lord, huwag mo akong gawing mahirap, baka magnakaw ako. Gawin mo lang pong tama, Panginoon, na ma-enjoy ko lang yung buhay ko at magamit ko yung resources ko para sa iyong gawain. That's it. That's it. Hindi tayo pinipigilan mangarap sa buhay. Pero binibigyan tayo ng babala. Baka sa sobrang pang-aarap mo, ng pangarap mo, ng pangarap ng pamilya mo, baka mawala ka sa gawain ng Diyos. Tingnan niyo yung mga umalis sa iglesia natin. Napabuti ba ang buhay nila? Kayo na ang humusga. Kayo na ang tumimbang. May pastor din sila na kumakalinga sa kanila before. May fellowship din silang inaatinan before. Pero nasaan po ang kanilang buhay ngayon? Iba sa ilan sa kanila, tumalikod na sa Panginoon. Dating kasama nating umiiyak, dating kasama nating sumampalataya, dating kasama nating nabautismo sa tubig. Asan sila ngayon? Kaya nga kung pipili nating umalis sa presensya ng Diyos, kawawa tayo. Pero kung magtitiis ka, there is a comfort. Kung magtitiis ka, may pag-aliw. Kung magtitiis ka, mayroong pangako. Kung magtitiis ka, mayroong inilaang mabuting bagay sa iyo ang ating Panginoon. Hallelujah, church. Hindi natin pinipigilan ng bawat isang mangarap. Pero siya sa atin mo yung pangarap mo kung tugma sa sinasabi ng Biblia. At isipin mo mabuti kung yung pangarap mo tugma sa panahon natin ngayon. Kasi baka yung focus mo mawala sa Panginoon. Hallelujah. Amen, church. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga magulang, mahal ko ang mga young people natin sa church. But as your pastor, hindi tayo papayag, mga kapatid, mangibabaw yung sarili nilang pangarap kasi sa dapat nilang hinahanap. Kailangan si Kristo ang pangarapin nila. Si Kristo ang hanapin po nila. Si Kristo ang yakapin po nila. Ito na yung panahon, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan seryosohin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Alalayan ang anak sa pagsamba, pilitin silang dumalo sa gawain ng Diyos, ipagamit sila sa gawain ng Diyos, alalayan silang yakapin ang kapilan ng Diyos, alalayan silang yakapin ang ministry sa church. Yan ang pinakamahalaga.
Yan ang pinakamahalaga sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Wala man tayo may papamanang magagandang bahay at lupa sa kanila, pero meron tayong higit na may papamana sa kanila. Kahit wala na tayong mga magulang, mananatili po sila nakatayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen? Amen, church? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. At kung ano man din ang ating paniniwala patungkol sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tayo man ay post-trib. Ay hindi, mawala mo na rapture bago tribulation. Ay hindi, mali yan. Kalagitnaan mo ng tribulation bago babalik ang Panginoon, mid-trib. Ay hindi, post-trib muna. Tribulation muna bago rapture. Ano man ang paniniwala natin mga kapatid? Ano man ang ating pong pananaw sa bagay po na ito? Sabi ng ating binasa kanina, verse 18, mangag-aliwan kayo ng mga salitang ito. Amen? Mangag-aliwan daw tayo. Mangagbigay daw po tayo ng lugod, mangagbigay daw po tayo ng saya, mangagbigay daw po tayo mga kapatid ng kagalakan, gamit daw po ang salitang ito. Kung babalikan natin ang talatang binasa natin kanina, sabi ni Pablo, sinasabi ko ang mga bagay na ito sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo mga nabubuhay ay hindi mauuna sa mga nangatutulog, kundi sa pagbabalik ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tinig ng arkanghel, sa tunog ng trompeta, si Kristo mismo ang bababa mula sa langit. At kukunin yung mga bubuhay yung mga nangamatay at tayo natitira pa ay muli ay isasama ng Diyos, titipunin sa mga alapaap. Huwag nating kalilimutan, church, na aliwin ang bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng bagay na ito. Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo lang. May problema ba siya? Wala. Gusto mo? Madakol. Based sa kanyang mukha, mababasa mo, may problema siya. Amen? Kaya mong ma-determine, kaya mong malaman, kaya mong manotice, may problema siya. Amen? Maaari hindi siya nagsasalita. Medyo maaari nakangiti siya. Pero I believe may problema siya. I believe may dinadala siya. Naniniwala po ako mga kapatid na meron siyang kinikim-kim marahil. Maybe sakit yan o karamdaman, maybe financial trouble, maybe emotional distress, o maaring kulang sa pansin. Maraming Kristiyano okay naman, kulang lang sa pansin. It's true. Kulang sa pansin na nagpapapansin para mapansin. Kumukuha ng atensyon para mapansin. Pero hindi ka tinawag ng Diyos para maghumingi ng pansin, kapatid. Tandaan niyo po. Tinawag tayo ng Panginoon para magbigay pansin sa pangangailangan ng bawat isa. Pag sinabi mo kasing, humihingi ako ng pansin, self-centered, makasarili. Pero kung sasabihin mo naman, nangangailangan ako ng taong dapat bigyan ng pansin, that's for glorification. Yan ay para sa kaluguran ng Diyos. Hindi ka makasarili, kundi ikaw ay mapagbigay. Iniisip mo yung kalagayan ng iglesia, iniisip mo yung kalagayan ng katabi mo, iniisip mo yung kalagayan ng church. Kaya mas maganda po yun, na mapagbigay tayo kaysa makasarili po tayo. Ay yes, kailangan natin ng pansin din kahit papaano. Kailangan din naman tayo bigyan ng atensyon, panahon at oras. Pero nawa, wag tayo magdadamdam, wag tayo magtatampo, wag sasama loob natin, kung di man tayo mapagbigyan ng pansin. Tayo po dapat umunawa, tayo po dapat ang magbigay lugod. Tayo po dapat ang magbigay ng pasensya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Dahil tayo po ay matagal nang naglilingkod sa atin pong Panginoon. Ituturo natin at ituro natin sa mga baguhan natin kasama, mga kapatid, ang tunay na paglilingkod na ating tinanggap sa Panginoon. Everybody shout and say amen. Yeah. Hallelujah. Tayo ang magiging instrumento, ambassador para sa kanila, na ito yan kapatid, ganito yan kapatid, ito yung dapat mong gawin, ganito yung dapat mong gawin. Amen? Para meron tayong kapayapaan sa isa't isa.
na habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, meron po tayong kapayapaang tinataglay. Hindi habang nagpapatuloy tayo, palanay ng palanay. Dapat habang nagpapatuloy tayo, kahit mahirap man ang buhay, mahirap man ang sitwasyon, kalagayan natin mga kapatid, bilang mga Kristiyanong naglilingkod sa ating Panginoon, punuin natin ang ating puso ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagpapatawad, ng pagpapasensya. Everybody shout and say amen. Okay, everybody raise your hand. Sabi mo, kailangan kong punuin ang puso ko. Come on, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagpapatawad, ng pagpapahinuhod. Tandaan mo yan. O sabi mo sa sarili mo, tandaan mo yan. Thank you, Jesus. Sabi ng Bible, mayroong kaaliwan sa atin ang Diyos sa mga huling araw. Pero minsan, aminado ka rin, hindi ka naaliw sa araw-araw. Hey! Come on, come on. Ayoko muna maglakad dyan sa harap. Napapagod ako. Dito lang muna ako makapit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam natin, may pag-aliw ang Panginoon sa huling araw. Pero aminado rin po tayo lahat na hindi araw-araw naaaliw tayo. Nababagot tayo. Ang taas ng BP, ang taas ng dugo, na high blood, sinusumbong ng hypertension. Wala tayong pinapatamaan. This is for general service. Pero kung kayo man po ay makonvict, mga kapatid, just say amen na lang. Pero huwag nyo naman pong idiin yung katabi nyo. Oh, makinig ka. Wag po, wag ganon. Hayaan natin mga kapatid na siya mismo makakatch ng sinasabi ng Diyos. Aminado po tayo na hindi tayo araw-araw naaaliw. Kasi sa araw-araw, ang dami nagpapabadrib sa atin. Sa araw-araw, ang daming pwede magbigay sa atin ng bagot. Ang daming pwede magbigay sa atin ng lungkot. Ang daming pwede magbigay sa atin ng sama ng loob. Ang daming pwede magbigay sa atin ng nakakapikon na sitwasyon. Pero ganun pa man, mga kapatid, piliin po nating sumaya. Ganun pa man, mga kapatid, piliin nating mag-enjoy sa buhay. Amen? Hindi sa lahat ng panahon papatol tayo. Hindi sa lahat ng panahon magsasalita tayo. Hindi sa lahat ng panahon magsasabi tayo. Kinakailangan may mga pagkakataon panahon sa buhay, palipasin mo na lang. Huwag mo lang patulan. Ayusin mo. Church! Amen? Kaya alam nyo, minsan kaya sumasakit ulo natin kasi lahat gusto natin gawin. At yung hindi natin trabaho, pinapakialaman natin. At yung hindi naman natin problema, pinoproblema natin. Yes. Ang daming problema ng church. Ako natatanggap. Pero kung uubusin natin ang sarili natin, mga kapatid, kakaisip kung anong gagawin natin, stress tayo araw-araw. Sabi ko, mag-focus muna ako sa anniversary natin. Amen? Gusto ko man tumanggap ng aliw sa Diyos. Amen? Sa atin din po, sa mga nasistress na dyan ating mga kapatiran, hallelujah, sumain niyo po ang pag-aliw ng Diyos. Tugon? Hayaan nating ang ating kapitan, ang ating kaligtasan, ang mabigay sa atin ng kalakasan pagkatapos ng ating anniversary. Amen? By the meantime, focus muna tayo sa ating pong gagawin. Focus muna tayo sa ating gawain. Focus muna tayo sa ating gampanin. Bigyan mo natin ng panahon sa nating umaliw. Kahit isang araw lang.
sa anniversary, mga kapatid. Amen. Isang tabi muna natin ang mga alalahanin. Kung may mga alitan man, kung may tampuhan man, o di kaya'y may alitan. Tapusin na limot na tayo'y magkaisa. Church, sabi ng Bible, kapag yung mga senyales daw po ay nangyayari na, malapit nang bumalik ang Panginoon. So, isang buwan na lang tayo na mababuhay na. Isang buwan na lang. Tingin ko, isang buwan na lang. Hindi, pero biro lang. Pero malapit na po. Pwedeng bilang na lang sa kamay yung taon natin. Kukunin na tayo ng Diyos. Wala naman mananalangin, Lord, huwag ka man ang babalik. May utang pa yun sa akin. Wag, makasarili yun. Ayusin mo. Wag. Hayaan mo. Kung may utang ka nga, hindi ka siningil ng Diyos eh. Amen. Hayaan mo na. At sa langit ka na, wala ka nang iisipin doon. Amen. Wala din nawa po magsasabi sa atin na, Lord, wag mo muna akong kukunit, wag mo na ako mamamatay. Bakit? Di pa yan humingi ng tawad sa akin. Amen. Wag mo muna akong kukunin, Lord, wag mo na akong habo ko pa matigbak ng amay. Sabi ng Bicolano, Lord, habo ko pa matigbak ng amay. Baka pwede pa, Panginoon. Pero wag nawa. Church, hindi natin mapipigilan ang pagbabalik ng Panginoon. So, kung hindi natin mapipigilan ang pagbabalik ng Panginoon, pwede natin mapigilan yung tensyon. Kaya natin pigilan yung circumstansya, kaya natin pigilan yung trouble na naranasan po natin, mga kapatid. And ito pang araw na ito, mga kapatid, ay hindi po natin po sinasabi ang bagay na ito, mga kapatid, para sabihin lang sa atin, mga kapatid, na sa terminong Tagalog ay mangagpasensya, mangagpatawad ang bawat isa, mangagpahinuhod ang bawat isa. Hindi lamang po yun. Kung dinais natin sabihin dito, mga kapatid, may kaaliwan galing sa Diyos. Na pwede kang maging maaliw kahit minsan para ka ng baliw. Pwede tayo maaliw sa pangako ng ating Panginoon, sa kanyang sinabi, sa kanyang mga salita, mga kapatid, kahit naranasan natin ang samos-saring problema. Amen? Sabi ng pag-aaral, tumatanda daw ang tao, mga kapatid, sa pag-iisip ng malala sa problema. Totoo ba yun? Parang may pagkakataon. Pasinin nyo yung masyado nag-iisip ng problema. Ang bilis tumanda. Di ba? Kaya nga ako 26 pa lang ako, pero mukha na akong 40. Sa dami mo nang iniisip, mga kapatid, hindi daw po halata. Salamat po. Mukha lang daw pong 39. Isang taon po ang Hallelujah. Kailangan nating magkaroon ng kapayapaan. Church, kung ang dami nating problema ngayon, mas marami pa tayo magiging problema sa sunod na panahon. Ang dami pa. Ang dami pa nating pagdadaanan. Amen. Kaya nga, kung may mga bumibigat sa dibdib mo sa mga oras na ito, nais ka pakawalan ng Diyos. Nais tayong palayain ng Panginoon. Mamuhay ka ng maayos, mamuhay ka ng magaan. Isigaw mo. Sakit na. Isigaw mo. Amen. Mamuhay tayo, mga kapatid, na may kagaanan sa ating puso. So, tingin ko, mga kapatid, sa rapture talaga, katawan lang natin ang kukunin. Kasi kung may mga dala kang bag at bagahe, maiiwan ka sa bigat mo. Anong bagahe po? Hindi to damit hindi to maleta. Bagahe ng kasalanan, bagahe ng kalalahanin, bagahe ng lungkot, bagahe ng hindi pagpapatawad. Hindi ka makakasama pag ang bigat mo. Bakit yung isang kamay mo ginaganon na? Yung isang kamay mo ginaganon na? Yung kabilang kamay mo, Lord.
But I'm just kidding. Pero gusto ito sabihin na may paggalang at pagpapakumaba sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Bitawan mo na. Patawarin nyo na. Bigyan nyo na. Malapit na magpasko. Thank you, Lord. Malapit na magpasko. Pagaanin mo na ang iyong kalooban. Amen? Eh, Pastor, matindi kasi ginawa niya sa akin. Di ko matanggap. Di ko matanggap. Ang hirap magpanggap. Hallelujah. Nalubat na yung aking Pa-order pa ako isa. Mga kapatid, alas 2 tayo dito. Nag-i-enjoy pa po ako. Actually, mga kapatid, first page pa lang po tayo. Wala pa tayo sa pangalawa. May pangatlo pa po yan. Alas 4 dyan. Pagsimpan. Nay, Pia, may sagi pa kayo? Ako na kay Ludoy. Maglugag kita, Nay. Ako magpalit kita. Nilaga? Maglaga kita. Iyan natin, mga kapatid. I-shortcut natin, i-shortcut. Pero outline lang yan, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Pwede ba sabi mo sa katabi mo, pagaanin mo na. Di ba sabi ng kanta, ibigay mo na. Pagaanin mo na. Inaaliw ka ng Diyos. Pinalalakas ka ng Diyos. Pinapasaya ka ng Diyos. Hayaan mo ring maranasan yung kasayahan at totoong kagalakan. Na wala yung kapaitan, wala yung kabiteran, wala yung anumang maling bagay. Kundi magaan ang iyong loob, magaan ang iyong isip, na naglilingkod ka sa ating Panginoon, kasama ang iyong pamilya, kasama ang iyong asawa, na nagpapatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Mahirap maglingkod sa Diyos, pero posible po ang sumaya. Posible po ang magalak. Posible po ang magkaroon ng kapayapaan kung pipiliin mo. Anong sabi ng John chapter 14, verse 26 to 27? Isusugo ng aking Ama ang mga aliw sa makatid bagay ng Espiritu Santo na siya magtuturo ng lahat ng sinabi ko sa iyo at magpapaalala ng lahat ng aking turo at kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi kapayapaan na kayang ibigay ng mundo. Huwag magalumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Posible po, galing sa Panginoon, ang kapayapaan na ito. Posible po ang sumaya. Posible po ang makontento. Posible po, mga kapatid, hallelujah, ang gumaan ang ating buhay, ang ating kalagayan dahil sa ating Panginoon. Tingnan mo mula yung katabi, tingnan mo lang. Di ba nakangiti siya? Bakit sa bigat ng kanya nararamdaman, kaya niyang ngumiti? Ibig sabihin, kaya naman nating ngumiti eh. Kung pipiliin lang natin ngumiti. Kung pipiliin po natin sumaya. Tingnan nyo, nakalabas na po yung mga ngipin nyo. Kita ko kung gano'ng kalaki. Kita ko nga yung bagang ng iba eh. Diba? Kaya natin. Kasi kung hindi natin kaya, kahit pwede ka naman lumingon, hindi ka nakingiti. Diba? Diba? Pero kaya mo. Kaya natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ay sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon na ito, hindi natin minamanipula na, wala akong problema. Wala akong pagsubok. Okay lang naman ako. Hindi natin sinasabing manhid tayo, ha? Hindi po. Tinatanggap natin yung problema, tinatanggap natin may pagsubok tayo, tinatanggap natin nasa kawalan tayo, nasa kahirapan tayo, nasa kalungkutan tayo. Amen ay, sa sinanay. Tinatanggap po natin yan, mga kapatid. Pero sa pamamagitan din ng paglilingkod na ito, dinidiktaran natin yung katotohanan.
Tinatanggap ko may problema ako. Pero yung nakikita ko, nararamdaman ko yung kagalakang binibigay ng Diyos. Yung kapayapaang binibigay ng Diyos. Yung kasayahang binibigay. Yung pag-aliw sa buhay ko. Yung galak, yung sigla na binibigay ng Diyos sa buhay ko. Hindi tayo nagpapanggap, pero mayroong gumagawa at may kumikilos sa buhay natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Salamat na lang sinabi at sinulat ni Apostol Pablo sa gabay ng Espiritu Santo, mag-aliwan kayo ng mga salitang ito sa isa't isa. Now, bakit sinabi ni Paul, mag-aliwan kayo sa isa't isa gamit ang salitang ito? Kasi sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon, maraming masistress talaga. Maraming dadaan sa pagsubok, maraming dadaan sa problema, maraming dadaan sa lukmok, maraming dadaan sa utang. Isa na ako dun. Mars. Hallelujah. Amen. Pero mayroong gumagawa at kumikilos sa atin. Kaya natin napatatagumpayan ng mga bagay na ito. Kaya sabi ni Paul, Dagmay Church, palakasin nyo at aliwin ang isa't isa gamit ang salitang ito. Bakit? Kasi aminado si Apostol Pablo, alam niya, sa bigat ng paglilingkod na ito, hindi araw-araw masaya. Hindi araw-araw, mga kapatid, ay Sabado de Gloria, may Biyernes Santo rin. Alam ni Apostol Pablo, dadaan tayo, mga kapatid, sa pagsubok. Dadaan tayo sa mga kawalan. Dadaan tayo sa mga pag-uusig. Kaya ang sabi niya sa iglesia, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pwede rin mag-cause ito ng division o pagkakabahabagi, pagkakampi-kampi. Pwede mag-cause ito, mga kapatid, ng kawalan ng consciousness o kamalayan na ipanalangin ang isa't isa, na damayan ang problema ng isa't isa, mga kapatid. Bagay po na wag po nawang mangyari sa atin pong buhay. Dahil kung sabi nga ng Biblia, kung naniniwala po tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, meron tayong pag-asa. At dapat tayong merong pag-asa. Dapat maramdaman natin meron tayong pag-asa. Ramdam niyo po ba meron tayong pag-asa? Nawa po, ramdam niyo meron tayong pag-asa. Alam niyo, mga kapatid, lalapit sa mga busy nating kasama. Kahit man po sabihin natin mahirap maglingkod sa Diyos, kung iisa-isahin natin ang mga detalye, mas mapalad pa rin ang naglilingkod sa Diyos kaysa hindi. Mas mapalad pa rin. Yung hindi maglilingkod, iiwan. Yung magtatapat, isasama papunta sa kalawakan. Masarap pa rin maglingkod sa Panginoon. Kasi sana hindi kasi sana may problema. Kasi sana hindi kasi sana may pagsubok. Come on. Kasi sana hindi kasi sana may karamdaman. Kasi sana hindi kasi sana pwede mawala ng kapayapaan. Yes. Pero may Diyos tayo. At may pangakong pag-alis sa atin dito ang Diyos. Kaya lamang pa rin ang naglilingkod sa ating Panginoon. That's why kung meron pa tayong mga kapatid sa iglesyang ito, hindi pa naglubusan ng susuko ng buhay sa Panginoon, it's time to repent, magsisi ng kasalanan, mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, at tanggapin ang Espiritu Santo ng Panginoon na merong isang senyales na nakikita sa napupuspos ng Espiritu Santo, ang pagsasalita ng wika ayon sa kaloob ng Panginoon. Amen? Hallelujah. We encourage you, mga kapatid, iniimbitahan po namin kayo to go deeper into a relationship of Jesus. Magkaroon ng malalim na relasyon sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Dahil po sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na nangyayari din sa buhay natin, na namatay sa kasalanan at muling binuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, meron po tayong tagumpay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay tagumpay. Hallelujah. Tinapo ninyo yung pangako ng Panginoon sa Psalms 23. Anong sabi ng Psalms 23? Verse 1. Si Yahweh ang aking pastol.
Hindi ako mangangailangan pa ng iba. Hindi ako magkukulang, sabi ng ibang salin. Tingnan niyo yung verse 6. Tunay na kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Amen? Verse 6, tunay na ang kabutihan at kaawaan, hahabulin, hindi. Susunod sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Gusto mong sumunod sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay, ang kabutihan, kaawaan, pagpapalat, biyaya ng Diyos. Amen? Gusto nyo? Dapat si Kristo ang maging pastol natin. Kung gusto mo maranasan yung verse 6, gawin mo na siyang pastol sa verse 1. Kung gusto mo maging number 6, na susunod ang pagpapalat, biyaya, gawin mo siyang number 1. Amen. Hallelujah. Yun po ang susi ng pagpapala. Gawin mong pastol, tagapag-alaga, si Kristo Jesus. Kung papaano ang mga nanay, tatay, karga-karga nila ngayon yung mga bata, higit pa dyan mag-alaga ang Panginoon. Sa chapter 23, verse 1 to 6, sinabi dyan ni David yung ginagawa ng pastol. Pinahihimlay niya ako sa mainam na pastulan, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Dumaan man ako sa libis na kamatayan, hindi ako mapapaano, sapagkat ikaw ang Diyos ay sa akin. Amen. Mayroong pangako, may pag-aliw sa kanyang mga anak, sa mga naglilingkod at nagtitiwala sa ating Panginoon. Na kung gagawin mong pastol ang Panginoong Jesus, sigurado ang tagumpay sa buhay mo. Hindi ito basta deklarasyon, yan ay sigurado. Na kung gagawin mong pastol, dito ba sa Dagman Church, sa mga matatag nating kapatid, may magsasabi ba ito, pinabayaan sila ng Diyos nasa kamay? Di ba wala? Wala tayong lakas na sabihin na, sa totoo lang kasi hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit kailan hindi siya nagkulang, biyaya niya sa akin, sapat noon, ngayon, at magpakailanman. Alam natin po yun. Amen? Kaya nga hindi natin masabi ng tahasan na tayo ay pinababayaan at pinabayaan ng ating Diyos. Gayong, alam natin sa sarili natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At hindi niya po tayo pinagkulang, mga kapatid. Kaya pinatunayan ng unang Juan 4:4, higit siyang makapangyarihang nasa inyo, kaysa sa nasa sanlibutan. Kaya sabi ng Apostol Juan, kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak. Kayo sa Diyos. Nagtatagumpay ka at magtatagumpay ka kasi ikay sa Diyos. At nasa iyo ang Diyos. At sasayo ang Diyos. Mumunti kong anak. At higit siyang makapangyarihan na nasa puso mo, nasa buhay mo, kesa sa nasa sanlibutan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. Amen. Makapangyarihan siya si Kristo. Dakila siya si Kristo. Mabuti siya si Kristo. Na nasa puso natin, na sinampalatayanan natin, na tinanggap natin, na sinukuha natin ang ating buhay kesa sa demonyo na nasa sanlibutan, mga kapatid. Always declare it, church, na since ang pastol mo, iingatan ka niya. Since ang pastol mo, aaliwin ka niya. Since ang pastol mo, aalagaan ka niya. Iko-comfort ka niya na malapit na pagbabalik niya. Hallelujah. Amen. At hindi po tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot, kundi kapangyarihan. Pwedeng matakot? Yes. Pwedeng maramdaman ng takot? Yes. Pero hindi ka daw binigyan ng Diyos ng spirito ng takot para mamuhay. Kundi kapangyarihan. Na pagtagumpayan lahat ng kabalisahan, lahat ng takot, lahat ng alinlangan sa buhay na ito. Amen? Amen? Ngayon nyo ikumpara kung sino mas lamang sa naglilingkod at hindi. Higit tayong dakilat lamang sa tulong ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah.
Thank you, Jesus. Kaya nga, nakakatawang isipin mga kapatid, ang labang ito ay hindi natin laban. Sa totoo lang, hindi natin to laban. Laban to ng Diyos. Kailangan lang tayong kasangkapanin ng Diyos at may partisipasyon lang tayo bilang tao. Pero sabi ng Panginoon sa 16:33 ng 1, sa mundong ito marami kayong madadaanan pag-uusik o kahirapan o mararanasan kapigatian, sabi ng King James Version. Kung sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na. Ang sa tabay, tapos na o hindi pa? Dinaig. Paano naging tapos na hindi pa nangyayari sa buhay natin? Kasi para sa Panginoon, sa kanyang kamatay sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tetelestai. Naganap na ang kaligtasan mo, ang patawaran ng kasalanan mo, ang penalty ng sin na bayaran na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, at ang kapangyarihan ni Satanas, 2:15 ng Hebreo, na may hawak ng kamatayan at kasalanan ay nagapi na. Kaya ikaw ay nagwagi na. Ikaw ay nagtagumpay na. Sa paningin ng Diyos, tagumpay ka na. Maring iba yung nakikita mo sa nakikita ng Diyos. Ang nakikita mo, papasok ka pa lang ng problema. Pasimula ka pa lang sa problema. Pero nakita na ng Diyos, anak, magtatagumpay ka. Because greater is He that is in you than He that is in the world. Dakila akong nasa iyo kaysa kay Satanas na nasa mundo. Amen. Kasi mga kapatid natin, especially sa mga newly baptized nating mga kapatiran, huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Kung delikado yung buhay na hindi ka pa sumasampalatay sa Panginoon, mas delikado ang buhay na galing ka sa Diyos, umalis ka sa Kanya. May makikita kayong mga tao at makikilala kayong mga tao na makikita po ninyo talagang kawawa ang buhay nila nung tumalikod sila sa Panginoon. Sumagana ng konti, oo. Sumagana ng saglit. Pero hindi yan pabulusok. Pasulong. Hindi yan paangat. Pabagsak po yan. Kaya wag na natin tangkain lumayo sa presensya ng ating Panginoon. At pag-isipan natin mabuti, saan kaya ang buhay ko kung hindi ako maglilingkod kay Kristo? Mga kapatid sa Panginoon, maghawak kamay tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil may pangako ang Diyos sa buhay natin ng kaaliwan, kagalakan, at kapayapaan. Sa buhay na ito, anuman ang pagdaanan, anuman ang problema, mapagtatagumpay natin yan. Because there is a comfort in the end time. May pag-aliw ang Diyos sa huling araw. Sa panahong ito, may pag-aliw ang ating Panginoon. Hindi masamang umiyak, hindi masamang magsabi sa Panginoon, Lord, nahihirapan ako. Hindi masamang magsabi sa Panginoon, Lord, nangihina po ako. That's an honesty na ikaw ay tao lang at kailangan mo siya sa buhay mo. Now, mamaya, paglapit natin sa Panginoon, yan yung sabihin mo sa Kanya. Panginoon, hindi ko kaya na ako'y mag-isa. Hindi ko kaya ako'y maaliw. Hindi ko kaya ako'y sumigla. Hindi ko kaya na ako po'y magalak sa buhay. Kailangan kita ngayon pagpakailanman. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid.